Ay mga kapuso, sa Marso, ibabalik uli ng Toll Regulatory Board yung kanilang plano na cashless yung ating toll na. Lahat na kayo dapat may RFID RFID. At o dapat may kaya load. auto-sweep. Oo. Pero sinasabi nga nung ilan, ayusin nyo muna yung pagbabasa ng mga sensor ninyo. Kasi talagang minsan, 'di ba? Kaya nagta-traffic din, hindi mabasa yung nasa harap mo, Oo. 'di ba? Sabi naman ng iba, ba't ako kukuha niyan? Minsan lang o dumaan. Parang ganon. Pero required na po uli sa March. Inurong na to dati, di ba? Oo. Dahil may mga apila, may mga nakiusap po. Pero alamin natin sa mga pasahero. Ayan. Ayan, pati yung kasi 'di ba diringgin na rin ng LTFRB yung 15, yung ba? hiling ng mga chopper at operators ng jeep na gawing 15 yung minimum fare Madaming problema ng ating mga na transportation, ano? Narito ang convener ng The Passenger Forum, Ginoong Primo Morillo. Ginoong Morillo, Igan at Cathy, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga, Miss Cathy, lalo na sa mga nakikinig sa Super Radio. Reaction lang tayo dito sa matagal nang nabibinbin, 2013 pa yata. 2023 yung huling Itong, taas pasahe. Oo. Binigyan lang kayo ng provisional increase yung ating mga jeep dahil tumaas ang krudo. So ngayon, eto na didinggin na po ng LTFRB uli. Alam niyo, ang sabi ng LTFRB nga, diringgin na nila. At nagigets natin yung talagang gusto ng ilang mga chopper dahil sunod-sunod na naman po, yung pagtaas. In fact, bukas mukhang magtataas na naman yung gasolina at diesel. Pero sa amin, sa punto de vista ng mga pasahero, panibagong pahirap po ito. Mahirap na dagdagan ng malaking big time, no? Big time na fare hike, no? So, kung ganun po, ang sa amin, ang solusyon sana ay hindi yung kailangan mamili sino yung magsasakripisyo na commuter ba o yung chopper ba o operator. Sana magkaroon ng solusyon. Halimbawa, isa sa mga tinitignan namin ay yung pagsuspindi doon sa excise tax ng diesel. No? 6 na piso po agad yan na ibababa per liter ng diesel. At alam natin, diesel ang ginagamit sa mga pampasaherong jeepney. Yan po yung nakikita namin na paraan para hindi mahirapan ang ating mga chopper at operator, pero hindi kailangan magsakripisyo ng mga commuter na alam naman po natin, numero 1 pa rin pong problema ngayon yung inflation. Bumababa po yung piso, nahihirapan po yung ating mga kababayan sa pagbabudget. And pagka tinuloy po natin ito, hindi makakatulong doon sa ating mga kababayan. Yung ngayong kasalukuyang minimum fare 13 pesos, gagawin daw 15. So para sa inyo malaking gastusin itong dagdag gastusin para sa mga commuter. Malaki po kasi yung 2 piso po halimbawa kapag ang sa pag-aaral po namin nag-average po ng 2 sakay, no? Yung bawat manggagawa o estudyante, yung regular na namamasahe sa araw-araw. And sa 20 days po, ibig sabihin po 8 pesos po yan per day. At sa 20 days, 160 pesos rin po yan. Hindi po biro yan, lalo na sa mga minimum wage earners po natin. Pero ito, magiging permanente na to, hindi provisional lang, di ba? Opo. Ang mangyayari po diyan, mukhang mangyayari po kasi may pisong provisional Parang ang effective po niyan ay 3 pesos talaga na increase at hindi lang 2 pesos. Kasi po 12 pesos pa rin po talaga dapat, may provisional lang na piso. Okay, yung sinasabi mong pagtatanggal ng excise tax kung ito ay pakikinggan, matagal-tagal ito na proseso, di ba? So sa ngayon, ano ang nakikita ng inyong grupo na pwedeng gawin para rin naman makatulong dun sa mga chopper at operators ng mga jeep? Ang sa amin habang nag-aantay tayo ng desisyon, kailangan sa batas tayong sa excise tax. So kailangan po ay i-release yung subsidy para sa ating mga chopper ng jeepney at operator ng jeepney. Meron pong nakalaan kada taon na fuel subsidy kung sakasakali na sumobra pong taas ng fuel.
And yung mga ganyan po nakalagay-lagay sa ating budget. Mhm. Okay, ito na rin Igan, dahil kausap na natin yung passenger forum, yung kanilang grupo. Tanungin na rin natin yung nakikita yung magiging senaryo pag itinuloy yung rehabilitasyon ng EDSA. Alam niyo po, yung rehabilitation ng EDSA, naiintindihan natin kasi wala naman po kumbaga, before it gets better, it gets worse, no? Pagdating po sa mga infrastructure. Pero sana maayos po nilang ma-implement ito through proper na segmentation. Ibig sabihin, hindi po sabay-sabay, napag-aaralan bago gawin. Halimbawa po, nung ginawa yang sa malapit po sa inyo, no, yung Kamuning flyover, pinag-aralan po nila kung papaano, no, nagkaroon ng traffic pero hindi yung in-expect na epekto yung inabot dahil naaral nila saan lulusot, bagamat medyo sumikip doon sa mga inner roads, particular diyan sa mga sa paligid mismo nung GMA, ano. Sana ganun po yung mangyari, hati-hatiin nila at hindi po nila gawin sa panahon na mayroong ine-expect na matinding mga trapiko. Halimbawa po, pwedeng sa panahon ng mga bakasyon, sa panahon ng long weekend, sa panahon ng sweldo, no, sana hindi yan isabay, no. Pinakamaganda po yung panahon na less yung traffic sa Metro Manila, however na bihira yan, halimbawa po Holy Week, at kung ano-ano pang mga bagay na natatapat. Sana doon nila mas i-speed up yung rehabilitation ng EDSA. Kaso buwan ito Igan di ba? Mag-uumpisa ng Marso. Mahaba po Sabi ni talaga. Secretary, 2-3 taon na abutin. Oo Mahaba po talaga, and ang appeal lang namin para ma-lessen po yung epekto nito sa transportation natin na nahihirapan na nga, ay pag-aralan nilang mabuti, ayusin yung pagsesegment ng EDSA at pati yung mga panahon na kailangan itong speed up at panahon na kailangan itigil sa panandali. Okay. Ay, maraming salamat po, Sir Primo. Ingat po kayo. At sa pagkakataong ito, papasalamat kami na narinig yung ating mga pasahero. Ingat po kayo. Maraming salamat, Igan, at maraming salamat, Cathy. Siyempre, sa lahat na nakikinig sa inyo. Ginoong Primo Murillo, Convenor de Passenger Forum. Hinihilingan, walang pinoprotektahan.